po kayo namatay. May babalik pa ba ni Mayor yung buhay ng mga anak namin? Dahil sa binigay nilang pagkain, nawalan ako ng anak. Sana matulungan kami ni Mayor. Paano kami? Hila managot. 8 taong gulang pala na po ko. Kaya dyan po tutulungan ko po kayo. Kailangan po natin magkaroon tayo ng mga ebidensya para makalaban po tayo kina Mayor. Tart, hindi kaya sila yung mga namatayan dahil sa mga expired na binenta natin? Tart, wala silang kinaing expired na galing sa atin. Wala. Tama. Wala tayong binibentang expired. Wala. Pero bakit tayo pinatawag ng mga gerero? Hindi kaya, Tart, baka sibakin na nila tayo? Paano negosyo natin? Tart, huwag ka na mag-alala. Sigurado ako, itong pagpapatawag na ito sa atin, business as usual. Pakiramdam ko nga, meron tayong bagong racket na iaalok nila. Oh, tara na. Pero paano kung hindi? Hindi. Paano kung lumaki yung issue? Baka malagot yung mga gerero. Di tayo eh. Madadamay. Tart, easy ka lang. Ang mga gerero, kahit anong problema, nalulusutan nila. Pag may umalmalaba sa kanila, ginigimikan lang nila yan. Pinapatagal nila hanggang mainip yung mga nagre-reklamo, hanggang makalimo. Kaya, don't panic. Okay? Sa bagay, iniisip ng mga tao yung kakainin nila sa araw-araw, di ba? Yun na lang ang pagtuunan nila ng pansin, di ba? Precisely. At tandaan mo, tayo ay kaparehas lang ng mga gerero. Na magulang. At di makukulangan sa palusot, sa paraan, sa pakulo. Kilala niyo si Nita Di Makulangan? Naku, kilala. Notorious yung sa pagiging ganid. Kasama ng asawa niyang madaya, si Marsing. Pwede kong kausapin niya sa San Dimas. Hindi na kailangan. Ando sila. Wow! Mr. and Mrs. Chararat! Ano ang ginagawa ninyo dito? Nagtatrabaho kami dito. Naglilingkod sa lungsod. Eh kayo, anong ginagawa ninyo dito? Nandito ba kayo para sa mga nabiktima ng mga expired ninyong mga delata? Ano expired na mga delata? Ano sinasabi mo? Wigil na kayo. Alam naman na kayo, supplier ng mga relief packs na yan. Sanhinang kilamatay. Tsaka nagkasakit sa ospital. Bakit kayo nagtitinda na expired? Para lumaki ang kita ninyo? Eh wala kayong konsensya, hindi nyo iniisip ang kapakanan ng mga tao. Padenay-denay pa kayo, may pruweba naman ako. May patunay ako kung saan galing ang pera ninyo. Forever enough, che! Supplier nga kami, pero wala kaming tinindang expired canned goods. Maayos yung mga paninda namin. Eh paano niyo ipapaliwanag yung mga namatay? Ano, isisisi niyo pa sa mga namatay? Ay talagang katulad kayo ng mga girero, hindi kayo marunong umamin sa kasalanan niyo. Bintang ka ng bintang, wala naman kaming kasalanan. At hindi mo kami makukonsensya dahil alam namin sa mga puso namin na wala kaming ginawang mali. Puso! Wala kayong puso! Mga mamamatay tao kayo, mga martyrs kayo! Pwede kayong kasuhan sa ginagawa niyo, ha? At kakasuhan namin kayo! Nasa palengke ba tayo, ha? Nasa palengke ba tayo? Ikaw, Jackie, andito na po kami. Mahimik ka. Alam ko na ang source ng mga expired na delata. Nagkampi-kampihan ang mga evil forces. Eh, hindi naman pala rehistrado yung mga bidder ninyo. Puro peke. Dapat sa inyo kasuhan eh. Congressman, ang dami mong satsat. Kung mag-file ka ng kaso, mag-file ka na. Tingnan natin kung saan naabuti. Ang laki na ng problema na hinaharap natin, dumadagdag ka pa. Kayo ang magulo at alam niyo ang pinagsimulan nito. Hoy! Ikaw wala kang respeto. Mayor ang kausap mo. Nasa City Hall ka, lumugar ka. Pwede kitang ipabitbit palabas dito. Napipikon na ako sa'yo. Hindi ako natatakot sa'yo, Jackie. Kilala ko ang mga girero. May araw din kayo. Pagbabayaran niyo ang lahat ng ito.
Ang sabi ng babae. Max. So what the hell are we gonna do, ma? Dapat di natin tunay mga supply na to. Look what's happening! Miguelito. Mayor. Jason. Officers, samahan niyo muna ako doon. Tara. Mayor, wala na kayong makukuha mas mura. kaysa sa amin. Mura. Mura nga. Pero kami naman ngayon na minumura ng mga tao dahil sa mga expired na dilatong binigay ninyo. Ano, hindi nyo chinek? Lahat naman dapat tayo kikita eh. Pero yung problema sa inyo, masyado ko yung gahaman. O ngayon, sino tinitira? Natural ako, di ba? Dahil ako yung mayor. Reputasyon ko yung nasisira. Kayo yung problema eh. Dahil sa inyo, dahil alam mo kung ano ka, isa kang linta! Miguelito. Mayor, ang sakit niyo naman po magsalita. Alam mo kung ano mas masakit? Ha? Kung mamamatay ka at wala ka mararamdaman. Mayor, huwag niyo naman kaming pagbantaan. Okay. Kakampi namin kayo eh. Okay. Kakampi niyo kami. Wala namang pagbabantang nangyayari, okay? Pwisit na pwisit lang kami kasi bukod dun sa mga expired na dilatang sinupply ninyo, nalaman po nung tindeng na kolorong kayo. Oh, di ba? Trouble kami. Ano, aayusin ko yung mga permit. Ang totoo, inaayos ko na yung mga permit. Opo, kung babawi po kami para sa susunod. Wala nang babawi. Dahil wala nang susunod, maghiwa-hiwalay na muna tayo habang mainit ang sitwasyon. Okay, gets nyo? Get the hell out of my face. I don't wanna be associated with you people. Umalis ka na dito bago ko ituloy yung balita ko. Get out now! Hoy! Kayong dalawa. Hulas na hulas yung mayor nyo. Di ba mga close-in kayo? Hindi nyo ginagawa na maayos yung trabaho ninyo. Kayo pa yung inaalalayan. Dito lang kayo. Magbantay kayo. Narinig mo yun? Etong si Kong, ang ganda-ganda ng mukha, pero ang pangit naman ang ugali. Inaasahan ng mga gerero sila, di ba? Alam mo, Chona, nandyan lang sila sa pwesto, hindi dahil matino silang leader, kundi dahil sikat sila at mayaman sila. Yun lang yun. Ito pala yung resulta kapag payamanan at pasikatan yung labanan sa politika. Yan, maraming namamatay. At syempre, sila yung mga nasa posisyon eh. Sila yung sikat. Kaya wala silang takot kung ano yung kahihinat na ng mga ginagawa nila. Dahil sa isip nila, sino mo makakatalo sa atin? Yung mas malakas, mas mayaman? Meron ba nun? Hindi eh. Hindi mas malaking tao makakapagpatumba sa kanila eh. Hindi na yun eh. Yun. Yung mga nakita natin. Sila. Yung mga maliliit na tao na ginagamit yung boses nila. Sila ang may kayang magpatumba sa mga ganung klaseng politiko. Gaya nung babae kanina. Yun, sa loob. Di ba ang tapang niya? Lakas ng loob niya. Nakakalakas ng loob yung paninindigan niya. Ano kayong department nun? Grabe yung tapang niya. Bangga kung bangga sa mga gerero eh. Alam mo, sana mas dumami pa yung ganyang klaseng tao. Yung mga hindi natatakot magsalita kapag may nakikitang mali. Yung mga hindi hinahayaang manaig yung korupsyon at kasamaan dito. Alam mo yung anong naramdaman ko nung nakita ko siya? Na may pag-asa pa pala. May pag-asa pa rin. Nabagi ba? Anong balita kay Tanggol? Alam mo, Dibagi ba, napakalaki ng tiwala ko sa'yo. Kaya nga ikaw ang nilagay ko dyan sa pwesto eh. Pero sa mga sunod-sunod na mga nangyayari, parang nababawasan ang tiwala ko tuloy sa'yo. Pwes, maniwala kayo, ginagawa namin ang lahat. Ginagawa mo, trabaho mo, o baka naman nagpapabaya ka na. Eh, hindi pa rin nakukulong si Tanggol hanggang ngayon.
Hanggang nasa labas yung tao na yan, pwede magdulot siya ng problema at magbibigay ng sakit ng ulo sa ating lungsod. Kung kinakailangan na palitin mo ang Mondon Tanggol, gawin mo. Kasuhan mo! Boys, wala kasing gusto tumistigo laban kay Tanggol. Yung mga nakalaban ng police vice, patay na. Wala rin yung gusto tumistigo sa San Dimas dahil kalugaran na yung mga ngayon. Bakit hindi mo kasuhan? Vice, sinubukan ko na kung kasuhan at pakulong si Tanggol. Oh. Kaya lang ako, doon sa hearing niya, parang binaligtad pa ako ng husgado. Dahil nalaman nila may personal na alitan kami. Kaya nga ako, sa tingin ko, Vice, sa mata ng batas, parang walang sala at malinis ang pangalan ng Tanggol na yan. So parang sinasabi mo sa akin na wala kang magagawa. Pwede, sinayang mo lang yung pagka-promote sa'yo. Vice, maniwala kayo, ginagawa ko ang trabaho ko. Isa lang po ang naisip ko na pwedeng sundan ni Tanggol. Si Tinding. Kung nasan si Tinding, andun si Tanggol. Kaya lang, Vice, wala na si Tinding sa San Dimas eh. Si Tindeng, madaling hanapin yan dahil nag-consultant siya sa munisipyo. Under siya ni Councilor Tumlao. Doon mo siya puntahan. Mamanmanan at susundan namin ang galaw ni Tinding, Vice, para matunto namin si Tanggol. Maasa ako si Argor. Gawin mo yung trabaho mo. Gawin mong tama. Saan ka na ba, Rocky Boy? Di kita makontak. Yan! Alam mo, ibang klase. Tina, nandito na si Mas Brando. Basta, tawagan kita ulit, ha? Ba't ngayon ka lang umuwi? Alam mo ba kung nasan si Rocky Boy? Huwag mo nang intindihin si Rocky Boy. Nasa babae niya lang yun. Parang ikaw lang ano. Andun ka na naman sa babae mo kaya hindi ka na naman nakauwi kagabi. Yan ka na naman. Anong gusto mo? Iuwi ko dito yung mga babae. Importante kasi, dito ako umuwi sa'yo. Kahit wag ka nang umuwi, wala akong pakialam. Ang sa akin lang, nasaan ang anak ko si Rocky Boy? Boss! Oh, Anong nangyari, Eddie? Nasaan si Rocky Boy? Magdabagga po namin siyang hinanap eh. Oh, pero hindi po namin nakita. Di ba magkasama kayo kahapon pa? Nagkagulo po kasi, Ma'am Divina. Nakainkwentro niya si Mayor Miguelito. Tapos ginulpi siya ni Miguelito. Tapos tinangay. hindi mo man napagtanggol! Si Rocky Boy kay Miguelito! Saan nila dinalaan ako? Hindi nga po namin alam eh. Kaya buong gabi kami naganap. Hindi namin talaga siya makita. Ilang beses mo na ginawa ito eh. Patay na kita! Brando, tama na! Talaga ako, Boss Brando! Tama na sabi! Tama na! Tawarin mo ako, Boss. Yan tama ka, Armas. Susugurin natin ang mga girero. Malaman ko kung nasaan ang anak ko. Sige na! Emil, samahan mo si Brando. Sige, Boss Divina. Boss, nakahanda ng mga tawahan natin sa labas. Okay, tara, basta tayo. Rocky Boy! Ano nangyari sa'yo, anak? Gabi pa ako nag-aalala. Tarantadong Miguelitong yan! Inupakan ako tapos iniwan na parang basura! Kaya nga lulusob kami! Tara! Huwag na. Oh, bakit? Buti na lang. May sumagip sa akin. Kung hindi, malamang patay na ako ngayon. Sino tong tumulong sa'yo, anak? Sabihin lang natin, isang good Samaritan. Gusto ko siyang makilala. Para makapagpasalamat ako at mabigyan ko ng konting pabuya. Huwag naman. Ako na mismo magbibigay ng reward sa kanya. When the right time comes.
Hindi pwedeng wala tayong gawin sa nangyari. Hindi pwedeng palampasin ang ginawa ni Miguelito kay Rocky Boy. Baka maayos pa to, Brando. Tatawagan ko si Roberto. Hindi na kailangan. Hindi ako makikipag-ayos sa kanila. Porque nasa pwesto sila. Pwede nilang gawin kahit anong gusto nilang gawin sa atin. Sumusobra na yan si Miguelito, ha? May kalalagyan sa akin yan. Isipin mo na lang yung mga negosyo natin. At yung mga pwede pa nating gawing pakinabang sa kanila. Wala kang pakialam. Ilalabas ko ang baho nila. Makaganti lang sa kanila. Pag inilaglag mo ang mga gerero, kamay tayo dyan, siguradong mauubos lahat ng pinundar natin. Oh, galit ako kay Miguelito sa ginawa niya sa anak ko. Pero Brando, hindi ito ang oras para magpaka-emosyonal. Pa, tama si Mama. Let them think na nalalamangan nila tayo. May ibang paraan naman para makaganti tayo sa mga girero. Ano yun? Sabihin na lang natin na may nakilala ako. At siya ang gagamitin ko para pumatay kay Miguelito. Nangyari? Nawala na pala yung ambulansya! May tao sa loob! May pasyente kami! May baby! Takol! Bilis! Ako na bahala sa bata! Sige na! Tumalo na kayo!
Mag-ingat ka! Ingatan mo siya! Anak natin ang bayan! Tumayan! Baby! Anak! 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 Salamat po! Salamat po! Thank you, Kuya. Maraming salamat. Maraming salamat po! Thank you po. Maraming salamat po! Thank you. Thank you.